Magandang araw po. Ako po si Rosan de la Cruz at ito ang Reforma. Dito sa ating programa tututukan natin ang mga institusyon at ahensya sa tatlong sangay ng gobyerno. Maayos ba ang pagpapatakbo ng mga ito o kailangan bang baguhin para mapaganda ang kanilang serbisyo sa mga Pilipino? Sa aming episode ngayong linggo, tatalakayin natin ang mga aksidente na dulot ng mga motorsiklo. Paano nga ba maiiwasan ang mga aksidenteng ito? Paano natin masisiguro na ligtas ang ating mga kalsada? 4 na taon na mula nang inumpisahang pag-aralan na maging legal ang motor taxi sa bansa, sinasabi na dapat na raw itong gawing legal. At makakasama natin ngayon sina Attorney Victor Nunez, Director 3 for Enforcement Group ng Metropolitan Manila Development Authority, at si Ginoong Ira Cruz, Director ng Alt Mobility PH. Magandang araw po sa inyo, sirs. Magandang araw. Unahin na po namin kayong kausapin, Attorney Vic Nunez. Unang tanong po, ano pong data meron ng MMDA regarding motorcycle road accidents? Yes, we have a comparison annual summary of motorcycle-related road crash statistics in Metro Manila. We have a total of 22,924 in the year 2021. It increased to 26,599 in the year 2022. And in this year, as of July, we've already registered 19,009 motorcycle-related road crash incidents. Basically, dumami ang volume ng motorcycles. From 110,000 plus in the year 2019, pre-pandemic, and now, as of July, we've recorded 165,000 motorcycles. Ito lang yung motorcycles na dumadaan along EDSA. Yan yung latest count namin. So from 2019 to 2023, dumagdag ng more than 55,000 motorcycles ang dumadaan sa ating main thoroughfare. Statistics would tell us that mas marami ang motorcycle road-related incidents ngayon than four wheels. So, siyempre, tumaas from 110,000 noong 2019, tapos biglang naging 165,000. So, definitely, kapag mas maraming gumagamit, mas maraming motorcycle-related road crash incidents. Definitely, tataas din siya. With that statistic, sir, ano sa tingin nyo yung mga reasons? Bakit po ba marami mga motorsiklo ang involved sa mga road accidents na ito? Basically, motorcycles, they're being, more vulnerable to hazards of road conditions and weather. Pangalawa, ang motorcycles are smaller and have less steadiness than a four-wheel vehicles. So they're more susceptible to unsafe road conditions than, four-wheel vehicles. Pangatlo, other vehicles not anticipating a biker or a motorcycle rider going between lanes in congested or sluggish traffic. Yung mga lane splitting. Pang-apat, alam naman natin yung motor, medyo pang nila sa traffic. So, nilalaro ng mga riders. And sometimes yung ibang bikers, they treat their bicycles or their motorcycles as toys. So, speeding is a number one leading cause of vehicle accidents, not just motor accidents. So, yung kapag mabilis yung speed ng motorcycle, it reduces another vehicle's reaction time kapag mabilis sila. So, the tendency, hindi sila maiwasan. So, yun po, ang number one, yan, mga sinasabi nating reasons kung bakit na-aksidente sila. So, yun talaga, human error,
under the influence of liquor, road condition, and weather. Saan po yung mga lugar kung saan mas madalas na may aksidente? In Metro Manila, there are 3 identified major roads. EDSA, C5, and Commonwealth. Sa EDSA, annual, motor-related crash statistics sa EDSA, 2,365, C5, 2,309, Commonwealth Ave, 1,367. So, itong tatlong 2021. Nung 2022 mas tumaas. Naging 2,7, 2,6, and 1,6 by the end of 2022. Ngayong 2023, EDSA 1,939, C5 1,524, Commonwealth 1,290. Mas bumaba ngayong 2023. Sir, ngayong nakikita natin ang mga bilang ng aksidente na ito, no? Ang mga motor po ba, sila po ba yung dahilan o yung biktima rin ba sila sa mga aksidenteng ito? Well, kasi makita naman natin kapag nagmamaneho ka, kahit sa ang kalsada, makita mo ang motor dahil handy, kahit pang iwas sa traffic, singit sa kaliwa, singit sa kanan, hindi sila mapalagay sa isang kasi mas gusto nga nila practically madaling isingit-singit to avoid traffic. But siguro kulang lang sa tinatawag nating lack of education sa traffic rules and regulation or road courtesy. That's why ang iniisip lang nila mas mapabilis ang kanilang biyahe, umiwas sa traffic, singit dito, singit doon, without, thinking of the hazards or the danger ng mga road crash, possibility ng road crashes. Ang MMDA po, this end of the month, will launch the Motorcycle Riding Academy. It's open for public, it's for free. So, yung module nito may classroom session for traffic rules and regulation, road discipline, may actual motorcycle riding course, may basic first aid training. So, we hope na ma-encourage namin yung mga riders na mag-enroll or mag-refresher course dito kasi malaking bagay na ang riders natin, lalong-lalo na with the increase in volume of motorcycles sa ating Metro Manila, dapat aral din sila. May alam, iba rin yung nag-undergo talaga ng proper training kasi for their own safety din ito, and sa atin naman we all want our roads to be safe. So yun po. Sa tingin niyo, sir, meron po bang dapat baguhin sa existing traffic rules na meron tayo? Hindi naman siguro. It's all about road courtesy and discipline. Bakit ang Pilipino kapag nagda-drive sa ibang bansa matino at sumusunod sa batas trapiko? Pero pag nandito tayo sa ating bansa, iba ang attitude, iba ang mentality. So it's all about the discipline and siguro lack of road safety education. So with this Motorcycle Riding Academy that we will open by the end of this month, siguro mas marami tayong matutulungan ng mga riders na magkaroon ng kaalaman, sapat na kaalaman sa road safety, sa traffic rules and regulations. So, yun po. Sir, itong rider education program, no, paano po ba tayo makaka-enroll dito sa programang ito?
you can register online sa aming MMDA website. Tapos doon po, makikita naman kapag sobra sa number na for that particular session. So ang may ano naman ko, parang ira-raffle ito who will qualify para naman kasi limited lang yung slots every week para at least it would be fair sa iba na gusto ring mag-undergo ng training. So hopefully po tangkilikin nila ito because this is for free and we're doing this primarily to promote road safety and to to inculcate road discipline sa ating mga motorista. Para doon naman po ba sa mga riders na nag-undergo ng sessions sa ito, meron po ba silang benefits as riders bukod sa lessons sa road safety? Mabibigyan ba sila ng priority to be partnered with riding apps? Yeah, we have partnerships with different motorcycle riding apps. Sinabi namin na hopefully you can give priority doon sa mga holders ng certificate o yung nag-graduate sa MMDA Motorcycle Riding Academy to ensure that they will employ riders that really undergone the training sa motorcycle sa MMDA. Attorney, last month, sinabi ng MMDA na August 21, ifa-fine na ang mga motorcycle riders na dumadaan sa bike lane. Kumusta po ang enforcement nito? Yes, until now, nag-implement kami but hindi pa namin tinitikitan, tinataboy lang namin kasi maraming from different sectors na sinabi na anti-poor, inhumane na naman yung ginagawa naming pag-enforce ng batas trapiko. We have to remind them na itong bike lane was initiated during the pandemic. May batas ito during inano po ito during the pandemic sa Bayanihan Act na magkaroon ng bicycle lane. Ang kiniklaim naman ng maraming grupo ngayon is that underutilized naman daw, konti ang gumagamit, why not allow motorcycle riders to pass that bike lane. So during our stakeholders meeting, mismong mga motorcycle groups na ang nagsabi and even the bicycle advocates na sinasabi nila na it's very dangerous na magkaroon ng shared lane na mahirap pagsamahin ang motorcycles and bicycles sa isang linya. And yet, parang nakukulangan ng pagrespeto yung ating mga bikers, lalong-lalo na sa bike lanes during rush hour kasi talaga namang ginagamit ito ng malaking porsyento ng mga motorcycle riders. They should always give priority to bikers kapag nakita nila sa bicycle lane na nandun. Kasi ang tendency ng ibang motorista, nabubuli yung mga bikes natin sa mga bike lanes na talaga namang it shows lack of discipline sa ibang mga drivers. Punta naman tayo sa mga legalization ng mga motorcycle taxis, no? Ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng MMDA para siguraduhin ligtas at mainam nga ang mga ito, lalo na para sa mga pasahero? Sa amin naman, we don't interpose no objection on this. Given during the hearing sa Congress and sa Senate, hindi naman kami nag-object. But dun nga lang, we should set some parameters sa numbers ng mabibigyan ng prangkisa nito. So, may binigay naman ho kaming position paper sa Congress regarding this issue. So, sinabi na ho namin doon yung stand ng MMDA at yung mga parameters na kailangan they have to look into before they would, allow yung motorcycle taxis. Kasi iba pa rin yung mga illegal na nagpipick up ng pasahero. May mga insidente tayong na balitaan na hindi naman talaga siya registered pero yung nag-uulo-ulo, mga habal-habal. So napakadelikado. It's not really safe for our riders, commuters kasi iba pa rin yung
protektado ka kahit papano, insured, alam mo kung saan nahabulin yung naghatid sa yung motorcycle rider na sinasakyan mo. So kahit papano may sense of responsibility kapag mga legit na ride-hailing apps ang sinasakyan mo. Alam naman natin na marami tayong mga commuters na who would rather choose this type of transportation. Sa akin lang naman, wala namang problema if we could ensure that these motorcycle riders, yung mga motorcycle taxis natin, yung mga drivers nila, uh, will be responsible enough. Yung talagang nag-undergo ng proper training and may respeto at disiplina sa kalsada with the huge numbers ng ating motorcycle riders, yung mga motorcycle taxis. Hopefully, hindi lamang sana iniisip yung kita na magmadali pag maneho at nawawala na yung consciousness ng safety, especially kapag may mga backride. Kasi alam naman natin with the huge numbers ng motorsiklo ngayon sa lansangan, talagang mahirap maiwasan yung aksidente kung hindi conscious sa road safety ang nagdadala ng mga motor na ito. Kasi alam naman natin na after the pandemic, maraming mga kababayan natin na takot mag-commute, takot makisalamuha sa mass public transport, na mas ginustong magdala na lang ng motorsiklo or magbisikleta going to and from their work, their offices. So, nirespeto natin yan at naging parte na yan, and it's been accepted na maging source of livelihood, lalong-lalo na yung mga nasa ride-hailing apps. Napakalaking porsyento ng ating mga kababayan na ito yung naging means of their livelihood. So, mahirap pong talagang alisin natin yan. So, ang pakiusap na lang ho natin is magkaroon ng parameters, especially sa training and education sa road safety ng mga riders na involved dito sa ride-hailing apps. That's why MMDA is closely coordinating with the different ride-hailing apps, yung mga malalaking ride-hailing apps, to ensure that their riders are really, educated sa traffic and road safety, kasi yun na lang po ang talagang dapat natin pagtuunan, kasi nandyan na yan ang numero nila, yung volume nila nandyan na, and hindi naman natin yan basta pwedeng alisin, and naging parte na yan ng hanap buhay nila. Bilang pagkilala sa ating mga kababayang motorista, mayroon po ba kayong mensahe para sa kanila? Yes, we have the numbers. Alam natin na marami nang namatay. Alam natin yung numero ng ilang fatal incidents ng mga motorcycle-related road crashes in Metro Manila. We hope and I hope na hindi kayo mapasama at maging kasama sa bilang nitong mga numero na ito, and continue to ride with courtesy and yung pagiging conscious sa road safety. Alam po natin na marami sa inyo na nagmumotor, naghahanap buhay, nagmamadali para mas makaraming deliveries, mas maraming kita. But at the end of the day, kung kayo po ang mawawala ng trabaho, just think of your family na nakaasa sa inyo. So, wag ho nating aalisin yung aspeto ng road safety and the road courtesy pagdating sa kalsada. Especially, alam naman natin, napaka ano po ng weather natin. Hindi natin
minsan biglang uulan, minsan mainit. So dapat lagi rin tayong handa to bring your rain gears at maging responsable. Kapag alam nyo ng maulan or makulimlim na, you should be responsible enough to be prepared and get ready with your rain gears at isuot ito sa tamang lugar na hindi nakakaabala at nakakaantala sa ibang motorista. Yun lamang po. Narinig po natin ang ating panayam kay Attorney Nunez ng MMDA. Marami pa sana tayong gustong itanong pero meron siyang nakaschedule na meeting at kailangan na niyang umalis. Kakausapin naman natin ngayon ang direktor ng Alt Mobility PH na si Ginoong Ira Cruz. Hello, sir! Sa inyong part, sir, no, ng Alt Mobility PH, yung binanggit po ni Attorney Vic, no, na about dun sa mga fina-fine na mga motorcycle riders sa bike lanes, ano po ang masasabi nyo dito? Una-una, bakit sa motorcycles lang? No? Kasi pati yung mga four-wheeled private vehicles, sumasampa rin naman pumapasok sa bike lanes. So bakit motorcycles lamang ang pinag-iinitan, no? Bakit motorcycles lamang ang pinapenalize? In fact, minsan kapag pumapasok ang isang motorsiklo sa loob ng bike lane, panandalian lamang ito lumalabas agad, ano? Ngunit pag yung kotse yung pumasok sa bike lane, talagang nakababa dito. So yun yung una namin tanong, bakit motorcycles lamang yung kanilang fina-fine? Pangalawa, bakit sa EDSA lang? Napakarami nating mga bike lanes throughout Metro Manila. Meron din doon sa mga tatlong nabanggit ni Attorney Nunez, sa C5, sa Commonwealth. Doon ba ini-enforce din yung obstruction ng bike lanes? At number 3, hindi naman papasok ang mga motorcycle riders sa loob ng bike lane kung meron silang sariling infrastructure. Nabanggit nga ni Attorney noong stakeholders meeting na hinost ng MMDA noong August 30 ba yun, at nag-agree yung yung parehong panig, no, yung mga bicycle groups at yung mga motorcycle groups, nag-agree sila na hindi pwede yung sharing. In fact, inad pa ng DOTR road sector at ng UN representative na walang ganitong klaseng behavior or ganitong klaseng design anywhere else in the world, no. Ngayon yung follow-up question doon na gusto namin malaman, pagkatapos marinig ng MDA yung panig ng dalawang grupo na magkaroon ng hiwalay na lane, nasa na ngayon? O ano na ngayon yung sunod na hakbang? Ito ba ipakikinggan nila? Therefore, maglalagay sila ng additional, exclusive, protected lane para sa mga motorcycle riders? O ano yung sunod na hakbang? So for Alt Mobility PH, gusto nyo na dapat kung merong bike lanes, dapat may motorcycle lanes. Dedicated only for motorcycle riders, right? Correct. Ang gusto namin as a transport advocacy group, dapat meron tayong tinatawag na complete street, no? Hindi naman kami pumapabor sa isang klaseng mode of transportation. In fact, dapat for us to look at a city, no, at tingnan natin ito bang city na ito is successful in terms of transportation, dapat available lahat ng modes of transportation sa mga mamamayan nito. Pag tinignan mo yung isang kalsada, welcome ba dito lahat ng modes of transportation? Or mapapaatras ka ba bilang pedestrian at matatakot kang pumasok sa kalsada? Hindi dapat gano'n. Yun yung long term na dapat namin, na ini-encourage namin. Hindi lang MMDA, pati gobyerno. Gano'n dapat yung point of view. Kumpleto ba? At sa aming pananaw, napag-iiwanan na tayo ng lubha, no? In terms of availability of modes of transportation. If you look at our policies, road design, pang four-wheeled vehicle lamang yung pinapaboran nito, no? Sir, dako naman tayo sa legalization of motorcycle taxis, no? Nasabi nga na 4 years ang pilot study. Ano nangyari dito? Kamusta? Sapat na ba itong pilot study na ito para illegalize na finally ang motorcycle taxis?
Alam mo, Rose Ann, nung bago mag-pandemic yung hearing na yan, natatandaan ko, in-invite kami ng Senate Public Services Committee na umattend nung hearing at kumpleto yung datos ng mga motorcycle hailing companies, no? To show yung performance, demand, safety records. Yung LTFRB actually, yung walang datos, no? Kung kaya gusto namin malaman, ano nga ba yung naging resulta nung kanilang pag-aaral, no? That's number one. Number two, kita-kita naman natin, no? Kahit walang formal na pag-aaral, na napakalaki ng pangangailangan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng mode of transportation. At kasama dito yung ride-hailing app, no? Yung mga motorcycle apps, no? Ngunit ano nga ba yung reality ng policy na to? Kasi una, enforceable ba talaga siya? If you put yourself in the shoes of an MMDA enforcer, kapag ba tinignan mo yung isang motorcycle rider, malalaman mo ba agad kung ito ay legal or hindi legal? Meaning, realistic nga ba? Pangalawa, makikita natin at na-feature to, no? Naging viral ito sa social media, na merong nag-aabang na pasahero sa labas ng isang mall sa EDSA. Tapos nakita niya, napakadami namang available dun sa labas, ngunit wala siyang mabook. At ang nangyayari dun kasi, yung mga riders, suot nila yung helmet na uniform nila, ngunit naka-off yung app. Ano yung reason kung bakit gano'n? At ang dapat nitong bisitahin din, ano nga ba yung arrangement between the ride-hailing company at yung motorsiklo? Bakit ba nag-o-off ng app yun? Masyado bang malaki yung kinakaltas ng company? Pinag-uusapan lang dito yung kumpanya, yung commuters, pero kailangan din, nasa pag-uusap, kamusta naman yung welfare ng mga riders na siyang mismong nagpo-provide ng motorcycle, nung serbisyo, nung gas, ngunit kamusta yung welfare niya? At importante yun sa policy kasi wala yung pinagkaiba sa pinag-uusapan natin sa Public Utility Modernization Program, yung boundary system. Ganyan ang behavior ng ating public transportation kasi may boundary system. At kung iahantulad mo yan dun sa motorcycle riding apps, yun din yung nagiging problema. Nagireklamo yung mga riders na parang kulang yung kanilang kinikita, kaya nag-o-off na lamang sila ng app. So, hindi lamang ito about legalizing it, but also making sure na yung mga components na to ay patas para sa lahat. No? Lalong-lalo na yung mga pasahero at yung mga motorcycle riders mismo. Actually, sir, may personal experience ako dyan, no? Okay. Na, syempre, nag-aabang ka talaga. I mean, nagbupok ka. Pero alam mo na nasa harap mo lang yung mga riders, eh. Tama. And then, may isang rider na tumanggap. Oo. May isang rider na nilapitan ako at tinanggap. Sabi niya, kaya daw nakapatay yung app niya is because, yun nga, parang pag nag-book ka via the app, hindi, parang malaki yung kaltas. Correct. And also, including din dito yung mga tips, no? Yung mga tips, di ba? Kasi kapag nag-book ka, meron doon option Correct. if you add, option to add a tip. So, they would want na hindi mo doon i-add yung tip because malaki yung Correct. kaltas nun. And Correct. then, they don't get the full tip. Correct. So, they would opt to get a passenger na via, like, parang direct lang na nandoon na nasa harap mo. Oo. At yun nagiging problema natin kasi napakamahal na ng ginagastos natin bilang isang ordinaryong citizen, no, sa pagkukommute. Tapos idadagdag mo pa yung pagtitip, no, doon sa motorcycle rider para lamang makahanap ka ng ride pa uwi. Ngunit but the reality is that marami sa mga kababayan natin kumakagat sa ganitong klaseng arrangement kasi gusto lamang nilang makauwi, no? Alam mo yung feeling na ikaw isang magulang, gusto mong abutan yung anak mo o kaya naman pagkahaba-haba na ng araw mo, pagod ka na, gusto mo na lamang talagang umuwi, papatulan mo itong mga ganitong klaseng arrangement. Hindi siya makatarungan, but it also reflects na kulang yung options natin for transportation. Kasi I think nabanggit nga ni Attorney Eunice na noong nagkaroon ng pandemic, takot pa rin yung mga tao sumakay sa public transportation. Dagdag pa natin, hindi ito reliable. Kung kaya't nag-o-opt yung mga tao na magmotor na lamang, ano. At ito yung pangangailangan na dapat punan hindi lamang ng MMDA, ngunit ng gobyerno as a whole, no? Hindi lamang DOTR, pati DPWH, may kinalaman lahat dito na dapat kumpleto yung ating masasakyan, no? Kapag tayo'y
hinahalin tulad namin ito lagi sa nervous system, yung pagdaloy ng dugo sa iyong katawan. Hindi mo naman yan iniisip, di ba? Hindi ka naman uupo, isipin mo, okay, kailangan dumalo yung dugo ko sa puso ko, ganyan. It's involuntary. At as a support system, yan dapat yung role ng transportation. Hindi dapat ganun kahirap yung pagko-commute. It shouldn't take up so much of your brain space. Dapat automatic na yan. As a support system, dapat yan, sinusuportahan ka. Ngunit ano yung pinagdaraanan natin araw-araw? Pag gising mo sa umaga, ano bang sasakyan ko? Anong oras baka wala ba? akong masakyan. Oo, wala akong masakyan. Si Sir kanina, pag-usapan natin, isa sa mga ka-teammate ninyo, 5 lipat yung kanyang commute papunta dito sa inyong studio. Imagine, tuwing bababa ka at lilipat ka, nandun yung uncertainty. May malilipatan ka ba agad? Gaano kalayo? Kapag umuulan, makakarating ka ba sa lilipatan mo? Times 5, no? Siyempre, hindi pa kasama doon yung gastusin, no? Na every time sasakay ka, magbabayad ka times 5. So, yun dapat yung ating yun dapat na pinag-uusapan ng MMDA. Kung kaya, in a nutshell actually, ang dapat paguhin ng gobyerno, yung tinatawag na mindset. Sino ba yung kanilang pina-prioritize? Kung kaya nasa mobility, yung aming hashtag ay commuters naman. Kasi talagang lubha na yung pag-focus sa pangangailangan ng mga four-wheeled vehicles. Sir, so for you, ang dapat ba gawing legal or pag-aralan pa ang mga motorcycle taxi? Dapat siyang illegalize, ano? But again, we need to look at the policy. Realistic ba yung mga nakapaloob dito? So, of course, in general, yes, let's legalize it para we can regulate it, para we can monitor it, we can look at the performance. Nabanggit na kanina, malalaman mo yung performance. May performance standards yung motorcycle rider, may safety policies, etc. But it doesn't end there. Kailangan realistic then the rest of the policy. Una, enforceable ba siya? Will the policies be favorable also for the motorcycle rider, etc., etc. So, kailangan yung ganitong klaseng pag-uusap dapat yung gawin natin. Hindi lamang yung isasaksak mo yung policies at susundin nyo na, bahala na kayo sa buhay nyo. Maganda po yung sinabi ni Attorney Vic Nunez, no? Yung riders education. What can you say about that since ilo-launch nila ito? Okay, so maganda naman siya, no? There's nothing wrong with rolling out this educational project for motorcycle riders. But we should be cautious na hindi natin i-blame lang yung motorcycle riders. Kasi nangyari dito, ang kinakatakot namin, baka sabihin nila, kasalanan nyo pa rin kasi hindi kayo educated. Ngunit, sino ba yung nakamamatay sa kalsada, no? If you think about it, meron sa transport planning, may tinatawag na hierarchy of road users. Yes. Kung saan, nasa taas, yung tinatawag na vulnerable o yung madaling mamatay. No? At nasa pinakailalim, yung mga nakamamatay na forms of transportation. At closer to the very bottom, o yung mga nakamamatay, yung mga kotse. Ngunit kamusta yung education ng mga motorista, no? Kasi ngayon sinasabi ng MMD, kailangan educated yung mga motorcycle riders. Okay, tama naman. Pero kamusta naman yung education level ng mga motorists, no? Kasi kapag tinignan mo yung exam ng LTO, ilan ba or gaano ba kalaki doon sa curriculum ng LTO yung nagsasabi sa isang motorista na dapat respetuhin mo yung ibang gumagamit ng kalsada, na ikaw bilang isang kotse ay nakamamatay as a form of transportation. I don't think tinatouch yan doon sa LTO licensure exam, no? Bakit yung nakamamatay? Hindi pinapaigting yung education level, no? Kung babalikan natin yung nangyari kamakailan doon sa Quezon City, ginamit yung sasakyan, no? Wineponize yung sasakyan para mambuli ng isang siklista. At nakakalungkot, no? Nung marinig namin yung salaysay nung biker sa Senate hearing ilang araw nakakalipas, na yung point of view niya bilang cyclist ay halos nakakawala ng dignidad. Kasi siya pa yung nag-apologize na tinapik niya yung sasakyan. No? Nag-apologize siya na mali daw na tinapik niya yung sasakyan. Pero bakit ganun yung point of view niya? Kasi halos mapatay siya nung sasakyan. No? Bakit mali? Actually, defense mechanism yun na magtapik. At ito yung dapat baguhin ng gobyerno. Yung point of view at yung mindset na hindi
hindi dapat entitled masyado yung mga sasakyan, no? Dapat patas yung treatment natin, ano. And in fact, dapat mas mataas yung antas ng mga vulnerable road users. Exactly, I was about to raise that, no? Kasi yung recent na, yung infamous na na incident recently, no? Itong four-wheeled vehicle and then yung cyclist. I think it starts with respect talaga pagdating sa daan. Then, no? So, parang hindi masyado, parang nandun kumbaga parang nagkabanggaan, na may incident doon, and then parang dinaan sa rage. Pero kung babalikan natin, bakit nga ba sila nahantong sa ganung klaseng sitwasyon, ano? Sufficient ba yung infrastructure para sa mga siklista? Kasi ako, as a biker, gusto ko na may sarili akong lane, ano? But also, kailangan protected din yung aking lane para hindi pinapasok yung yung bike lane ng mga kotse. At kung makikita natin sa mga footages, labas-pasok yung sasakyan sa loob ng bike lane, no? So again, babalik tayo sa infrastructure. Tama ba yung infrastructure na ipinapatupad ng gobyerno? Kulang yung pintura lamang, ano. Kasi kung pintura lang ito, madali itong sagasaan at madali itong labasan, ano. So kulang siya, no. Dapat protected. At yun dapat yung balikan natin, no. I mean, obviously, yung road rage, psychological siya, may maraming mga other factors that could have led to it, no. Pero as a transport planner, yung ambag namin sa usapan na to, ay two things, no. Infrastructure at policy. At pakikita natin, itong insidente na ito may iwasan kung tama sana at sapat yung infrastructure para sa mga bikers. Are you in talks with the government regarding this? Do you have proposals, like, lalo na ngayon na ini-intensify yung campaign for active transport ng DOTR, no? What can you say about this? So bilang civil society organization, nakikipag-ugnayan kami, no, with national government. So kami bilang isang civil society organization, nakikipag-ugnayan kami lagi sa gobyerno, no, through national government agencies, through the DOTR, kasama pa nga dyan ng DOH, DILG, DPWH, para makapag-introduce ng mga policies, no, at tamang intervention. Ayun, so bilang isang civil society organization, tuloy-tuloy lagi, no, yung aming pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Mula sa national government agencies, meron kaming kami ay member ng tinatawag na Interagency Technical Working Group on Active Transportation, kung saan member ang DOTR, DPWH, DILG, DOH, pati NEDA nandyan, ano. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga local government units. Gumagawa kami ng mga capacity building seminars para matutunan din nila kung paano mag-implement ng infrastructure to promote active transportation and public transportation. At kasama na rin dyan yung Philippine Congress, kung saan nagda-draft kami ng mga pieces of legislation, umaattend kami ng mga hearing, mga technical working group, at kasama sa kinraft namin noong 2019, yung tinatawag na Commuter Bill of Rights, no. Ito ay pinas nung last Congress. Unfortunately, hindi siya lumampas ng first reading. Ngunit in-sponsor siya ulit sa Senate at sa House of Representatives. Naka-file siya ulit ngayon. At itong Commuter Bill of Rights ay nilalatag lamang nito yung napaka-basic na pangangailangan ng ating mga lansangan para ma-promote yung mobilidad ng lahat, no. May pag-aaral nga yung Waze, no. Ang Waze ay isang app para sa kotse. At may pag-aaral itong Waze, no. At ang resulta nito ay nagsasabi na yung mga city na pinaka-okay magbisikleta ay siya ding mga syudad na pinaka-okay magmaneho. So at the end of the day, kung maayos yung policies natin, maganda yung mobilidad ng lahat, mula sa naglalakad at mula sa nagpapampribadong sasakyan. At iyan dapat yung maging goal ng ating gobyerno. Sir, after everything, no, ano po yung masasabi nyo na maging mode of transportation, maging alternative mode of transportation ang motorsiklo? Gaano ka-effective ito? Okay. Una, I think dapat hindi siya tawaging alternative, no? Dapat yung goal natin ay magkaroon ng maraming pagpipilian ang mga mamamayan, no? Kumbaga sa buffet, parang may buffet ng mga serbisyo, no?
imagine natin ngayon, ano yung situation natin. Kung masusunod tayo, gugustuhin ba natin na magkotse? Gugustuhin ba natin mag-commute? I mean, gigising ka ba sa umaga at excited ka? Sasakay ako ng jeep. Mata-traffic ako at mawawalan ako ng dignidad. Hindi ganun ang nangyayari ngayon. Ano? Ngunit dapat dumating tayo sa punto na yung public transportation ay something na talagang paglabas mo ng bahay, unang-una, meron bang sidewalk na maghahatid sa'yo mula sa harapan ng bahay mo hanggang himpilan? Pagdating mo sa himpilan, meron bang tamang himpilan? Yung bang himpilan, may schedule, may mauupuan ka ba? Meron ba itong bubong? Kapag sakay mo naman ng say, jeepney o kaya ng bus, ito ba ay maghahatid sa'yo within an acceptable amount of time? Etc. No? Dapat ganyan yung ating isipin. No? Dapat sistema. No? Actually, sinasabi nga namin, wala nga tayong transport system to speak of. Kasi dine-develop yung mga modes of transportation in silos. Merong active transport department, merong road sector, merong rail sector, at hindi siya nagko-coordinate. Kung i-imagine mo minsan, sasakay ka ng jeep, tapos bababa ka sa MRT station. Eh kadalasan kung nasan yung hagdan papunta sa MRT, no loading ka ng loading. So, ibababa ka either lalampas ka o bababa ka na mas maaga. Yung ganyang mga napaka-basic na things, no? Yan yung inilalatag ng Commuter Bill of Rights, no? At actually, nung nagre-research kami, meron bang Commuter Bill of Rights in other countries? At nakakalungkot kasi wala. Dito, kailangan pa nating isulat. At yan dapat yung iisipin natin, ano? When you talk about commuter experience, wala siyang pinagkaiba doon sa tinatawag na customer experience. No? Bilang isang customer, pag ikaw yung nagpunta sa tindahan or sa isang hotel o sa isang restaurant, ano yung experience mo mula pagpasok mo hanggang paglabas mo? Dapat gano'n din yung iniisip ng gobyerno. Kapag paglabas ba ng bahay ng tao, maganda ba yung experience ng mga customer ng DOTR? At alam natin ang sagot dyan. Ano? At ano ngayon ang ginagawa ng DOTR para mas mapaganda yung serbisyo nila? Actually, sir, kaya nga most of us talaga resort to riding motorcycles, bicycles. It's because gusto natin ng convenience. Correct. Which is parang kaya nga nagiging mode of transportation na mas pipiliin natin because it's more efficient than Correct. any other public transportation. At mas mura. No? Yes. Kasi hindi naman lahat ng kababayan natin ay kayang bumayad ng TNVS. No? Ano naman ang gagawin mo kung ikaw ay isang ordinaryong empleyado at makakaltasan ka pag na-late ka pa sa iyong trabaho? Yan yung talagang yan yung realidad sa kalsada na sadly, hindi na-realize ng ating mga government officials. Alam mo, nakapaloob dun sa Commuter Bill of Rights na nagmamandate sa government officials na mag-commute at least 3 times a week. And unfortunately, 99% of the version of the bill that was filed, tinatanggal yung provision na yon. At ang tinatanong namin, bakit yung po tinatanggal? At ang sagot nila, hindi realistic for them as government officials. Bakit ganon? Kung hindi realistic sa inyo, bakit realistic sa amin bilang inyong mga pinagsisilbihan? Wala siya pinagkaiba sa isang restaurant. Ikaw ba gusto mong kumain sa isang restaurant na ayaw tikman nung nagluluto yung kanyang tinitinda, pero gusto niya kainin mo? Yan yung reality natin. Ano? Ngunit na-exempt sa reality na to yung ating mga government officials at decision makers kasi nakakotse sila. Minsan, subsidized pa ng gobyerno, may fuel subsidy, may parking, o kaya may shuttle service. Kung kaya't hindi nila nararanasan yung nararanasan ng ating mga ordinaryong citizens. Sabi nga namin, ano kaya ang mangyayari kung i-require ni President Bongbong Marcos si Secretary Bautista na mag-commute mula ngayon araw-araw? Baka ma-solve yung problema natin within 1 month. Actually, sir, naging usapin na yan before, no? Even the other administrations. No? Kailangan mo talagang subukan. Correct. Na ang ginagawa ng mga usual, mga Pilipino, mga normal na Pilipino. No? Pero hindi dapat subok lang. Kasi pag isang beses, adventure ang tawag doon. Pero kapag araw-araw mong ginagawa yung pagko-commute, no? Or in my case, pamibisikleta araw-araw, iba yung iyong maiintindihan na pangangailangan ng mga siklista. Mababago yung iyong pagtingin sa mga polisiya.
Sir, so i-reiterate lang natin, no? I-reiterate lang natin yung sinabi nyo kanina, no? Ano ang dapat gawin at baguhin para magawang mas ligtas na public transport ang motor at maging safe ang kalsada sa lahat ng commuter? Okay, unang-una, mindset, no? Kailangan ang ating gobyerno ay magbago ng mindset. Para kanino ba nila ginagawa itong mga proyekto at mga pulisiyang ito, no? Babalikan natin ang datos, nasa 96% ng Metro Manila households ang walang sariling pampribadong sasakyan. Sa latest SWS survey, tumaas palalo yung mga may households na may bisikleta at tumaas din dito yung mga ginagamit ng pamibisikleta bilang essential form of transportation. So, kailangan ngayon magbago yung mindset ng government na magiging people-centric, no? Tao yung ating pinagsisilbihan, no? At susunod dyan, yung tinatawag na metrics, no? Ano ngayon ang iyong batayan for success, no? So, bakit ba ang laging pinapublish ng MMDA ay yung bilis ng sasakyan sa EDSA? Bakit hindi nila i-publish ilang tao yung na-ferry o yung naigagalaw sa EDSA, no? Move people, not cars. Yes. Kasi kapag kinumpare mo ang isang sasakyan, ang laman nito ay 1. O sabihin natin 2. Actually, technical standpoint, 1.2 per car, no? Sabihin natin 2. Let's be conservative. For the same footprint as 3 cars, isang bus yan na ang laman nasa 40 to 60. For the same footprint, no? Bakit pinaprioritize ngayon yung pangangailangan nung napakakaunting tao? Ngayon, so babalik ngayon sa metrics. Ano ba yung dapat binibilang mo ngayon? Ilan ang tao na napagsisilbihan ng EDSA instead of number of crashes? Dapat papag-usapan natin na successfully reduce ba nila yung fatalities sa EDSA. Yan dapat yung mga metrics na pinag-uusapan natin kung kaya't napaka-importante nung datos, no? Tama ba yung pangongolekta ng datos? Kasi hindi kami makapayag na nung binilang nila yung siklista sa EDSA ay nasa 300 lamang. Parang hindi ata siya nagmamatch sa social weather stations na pag-aaral, ano? So kung kaya't dapat mindset, ibahin ng mindset na susunod dapat dyan yung focus sa nakararaming tao, no? Na dun sa 96%, yun yung unang-una. Pangalawa, infrastructure. Ngayong alam mo na kung sino ang dapat mong pagsilbihan, tama ba ang infrastructure na iyong pinoprovide. Kamakailan lamang, pinasa ng gobyerno yung tinatawag na Maharlika Fund na according to the President ay mag-allocate ng budget para sa infrastructure. Anong klaseng infrastructure ang popondohan nito? Ito ba ay ang infrastructure para sa mga nakararaming Pilipino na walang sariling sasakyan or para dun sa 4% lamang? Kasi ang nakalinya dito, sinasabi ng Pangulo, na itutuloy niya yung build project. Ay ngunit ang build ay puro expressway na magsisilbi lamang sa 4%. No? Wala kaming galit sa mga sa sariling sasakyan. In fact, nagsasasakyan sila kasi wala silang mapaglipatan, no, na mode of transportation. Kung kaya't dapat natin pag-aralan, paano natin gagawin yung sistema at yung infrastructure para mahikayat yung mga tao. At hindi yan malayo kasi kung titignan natin yung P2P, may mga kababayan na tayo na nagsasabi dahil may P2P, no, yung point-to-point na malinis, maayos yung may schedule, on time, yung serbisyo at ligtas, nagkakaroon sila ng choice na iwanan yung sasakyan nila. So, meron na, doable siya. So, kailangan pa siyang ipagpatuloy. Pangatlo, yung policy. Kailangan yung policy natin ay policy na naghihikayat sa mga tao na umalis sa pagsasakay ng kotse. No? Walang masama sa car use. Ang masama kasi dahil sa mga policies at infrastructure, tumataas yung tinatawag na car dependence. Kung sobra-sobra yung pagsandal ng mga tao sa kotse at kaya lumulubha yung ating transportation. Kapag gumawa tayo ng policy, kailangan policy na nag-i-encourage ng pamimisikleta. Hindi yung policy na nagpapahirap pa. Bigyan kita ng example. Tinatakal ngayon sa House of Representatives yung tinatawag na Philippine Bicycle Act. Ito'y pinag-aaralan. At nung tinignan namin yung mga early drafts nito, parang lugi yung mga nasa bisikleta.
Kasi imagine, ang isang provision dito, kailangan merong audible noise na gagawin ng isang siklista kapag o-overtake ito sa sasakyan. Paano naman namin gagawin nun? Paano kami sisigaw? Magdala kaming megaphone. Yung ganyan, di ba? Punitive yung policy. Kailangan daw both hands nasa handlebar at all times. Pero paano yun? Paano kung sisignal kami sa right? Hindi ba kami pwedeng magtanggal ng isang kamay kung napapagod na kami? Kasi hindi naman nire-require sa sasakyan. Sa cars ba, may policy na kailangan yung kamay mo hindi matatanggal sa manibela. Yung ganyang klaseng policies. Kailangan policies na nagpo-promote, hindi nagpapunish. Parang it's more of fair dapat, no? Dapat encouraging, Yes. not punitive. Yun dapat yung tone, no? Kasi babalik yan, kung tama, sa unang-una, kung tama yung, alam mo kung sino yung pinagsisilbihan mo, susunod yung tamang infrastructure at susunod yung tamang mindset para maganda yung policy na iyong ma-enact. Sir, last na lang, what's your message to our Filipino people pagdating sa yung mga motorcycle riders, paggamit, disiplina, yung accountability sa road for motorcycle riders and for the four-wheeled vehicles? Para sa mga four-wheeled vehicles, huwag kayong mag-alala. Hindi kami galit sa inyo. Hindi nyo kasalanan kung bakit kayo nakakotse. I'm sure kung meron kayong choice, gusto nyo rin naman magtipid sa gasolina at sa parking. Ngunit tama, wala kayong malilipatang ibang mode of transportation. Ngunit kapag nakakita kayo ng mga nagmamotor, o kaya na may namibisikleta, pagbigyan po natin ng mga ito dahil sila po ay part ng solution. Imagine niyo lang, kung yung binabanggit na MMDA na 165,000 motorcycles ay biglang maging kotse, sisikip lalo yung ating kalsada at wala na tayong mararating sa ating syudad. Tandaan natin, kaya tayo nasa syudad kasi may trabaho, nandito yung education, healthcare. Paano natin ma-achieve itong mga to kung lahat tayo ay nakastock sa EDSA? So para sa ating mga mamamayan, magbigayan tayo sa kalsada, tandaan natin bilang isang motor vehicle na kamamatay yung ating sasakyan. Ano? Kung kaya dapat pagbigyan natin yung mga vulnerable road users. Para naman sa gobyerno, yung mandato po natin ay kailangan natin i-update at seryosohin na para makapagsilbi tayo sa ating mga customers. Kailangan maganda yung ating customer satisfaction. Kung binabanggit lagi ng MMDA na underutilized, no, yung ating bike lanes bilang mandate ng gobyerno na i-promote ang active transportation, dapat ito ay reflection ng inyong performance. Na kung ito ay underutilized, ang ibig sabihin nito, bumagsak po kayo sa inyong performance. At dapat itong SWS survey nito ay maging baseline lamang na kapag inulit itong survey nito next year, dapat pataas ng pataas ang ating mode of transportation. To our congressmen naman, malaki ang pangangailangan ng ating mga national government agencies sa budget para magawa nila ang kanilang tungkulin. Sadly, nabalitaan namin, tinanggalan ng budget yung ating PUVMP na kailangan. So, bigyan natin po ng tamang suporta ang ating government agencies. At ngayon, habang tayo nagbabudget hearing, ay singilin din natin on our behalf. Kamusta na po ba yung mga deliveries, yung mga deliverables po ninyo, Mr. Secretary or Ms. Secretary? Tama, maraming salamat, sir. No? Road safety is a shared responsibility. Once we hit the roads, we should be accountable in making sure that we have safe roads for every Filipino. Lalo na ngayong Burr months at simula na naman ang Christmas season kung saan lalalab ang bigat ng trapiko at hindi pa rin sapat ang pampublikong transportasyon, may tuturing na mabisang alternatibo mga motorsiklo o mga bisikleta. Pero hindi pa rin natin may aalis na takaw-aksidente ito sa daan. Kaya mahalaga ang disiplina at respeto sa daan. Huwag magpadalos-dalos dahil ang buhay ng bawat motorista ay mahalaga. Maraming salamat po, Sir Ira, Attorney Vic Nunez. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming paanyaya ngayong araw na to. Dito po nagtatapos ang aming talakayan sa mga maiinit na isyung nakakaapekto sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Sa pagbabago para sa pag-unlad, isulong natin ang reforma sa gobyerno. Maraming salamat po.